Nagve-video kamakailan ang pamilyang ito sa tabing ilog na bahagi ng isang dam sa Brooks Point, Palawan. Nang mula sa kabundukan, may biglang nagbagsakan. Mga naglalakihang bato. Ang ilan sa mga natamaan sa tubig ang bagsak. Habang ang ilang napuruhan, iika-ikang umahon sa tubig. Kamagalaw, kamagalaw. Aray! 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 Iga. Papa, okay ka lang? Tawagan nyo, bilis! Tawagan nyo! May dumating kayang saklolo bago mahuli ang lahat. Masaya sana ang summer outing ng mga bata sa Brooks Point sa Palawan nung bigla na lang silang bagsakan ng mga naglalakihang bato. Ang insidente nangyari sa Tamlang Dam. Dahil bakasyon, nag-aya raw ang anak ni Marilan na si Mariela na mag-outing. Matagal na po yan nangungulit sa amin na maligo nga daw po ng dam. Pinagbigyan ko siya, banding na lang din po ng pamilya. Tanghali nitong Martes, itinuloy na ang kanilang plano. Yung mga pinsan ng mister ko, sumama na rin po. Pero bandang alauna ng hapon, bumuhos ang ulan. Bandang 2:00 na, wala na pong ulan. Madulas po tas mabato. Naghanap po kami ng place po na kung saan po kami tatambay. Ang mister ni Marilan na si Abrael sa itaas na bahagi ng dam na piling pumuesto. Doon magandang view, saka maganda yung tubig niya, saka malinis. Minsan lang po yung mangyari. Siyempre, i-enjoy ko rin po. Dito na raw sila isa-isang lumusong sa tubig. Aray, kalaking katawan! Kalaking katawan na! Hindi kaya malamig. Hanggang sina Abrael nagkumpulan sa batuhan sa gilid ng bundok para mag-picture at mag-video. Pisukan mo kami! Pisukan! Nung nakita ko yung area yun sa kabilang side ng ilog, hindi naman siya matarik. Kung sakali man nababaha, madali tayo makaakyat sa pangpang. Pero hindi pala baha ang raragasa sa kanilang kasiyahan, kundi Na habang nagbibideo po ako, yumuyog-yog po yung doon po sa taas. Bigla na lang nahulog yung bato. Sabi ko, ang bato! Pagbagsak po ng bato, parang sumabog. ang naglaglagang mga bato. Tinatayang nasa 6 to 12 inches ang haba at lapad. Hindi ko po malaman kung anong gagawin ko. Binatawan ko na po yung cellphone ko para i-rescue po sila. Si Marilan, agad na hinanap ang kanyang bunsong si Makaira. Siya talaga yung liligtas ko dahil siya po yung pinakamaliit sa kanila. Sunod niyang inalalayan ng kanyang mister. Kamagalaw, kamagalaw. Habang ang pamangkin niya namang si Teji napalupasay sa sakit. Iga. Okay ka lang? Ulat lang. Nung nakaahon na ang lahat, si Marilan agad na humingi ng saklolo. Tawagan niyo, bilis! Sino ba tawagan natin? Mabuti na lang at makalipas lang ng 15 minutos, nakarating ang mga rumesponding otoridad. Ang mga biktima isinugod sa ospital. 4 sa kanila sugatan. Papa, okay ka lang? Si Abrael may tama sa balikat at balakang. Ang pinsan ni Abrael na si Christina nagtamo ng galos sa alak-alakan, habang ang pamangkin naman niyang si Mary Ann nahilo ng hina at nagsuka matapos mauntog. Masakit pa rin dito kasi nahihilo pa. Pero ang pinakanapuruhan sa 4, ang 12 anyos na anak ng mag-asawa na si Jorik dahil sa mga tinamo nitong sugat sa hita. Lahat ng mga injuries nila was mostly superficial. Ang talaga malalim la yung kay Abrael, yung lacerated wounds. I just prescribe antibiotics at saka pain relievers at saka daily dressing of the wounds. Magpahanggang ngayon, sariwa pa rin kina Mariela ang pinagdaanang sakuna. Nag-aano lang po kami sa bato po. Maga-picture-picture po sana. Hindi ko po namalay na mahulog po. Nagsigaw po si mama bago ko po na tsaka nagtalon na rin po ako. Si Abrael, kahit daw sugatan, pinilit na iahon ang kanyang mga anak. Binaba ko yung anak ko, ginkubiran ko yung ulo ko, tapos yung anak ko na bunso, yun na lang ilagay sa harapan ko. Papa, okay ka lang?
Akala ko po wala ko sugat, kaya sabihan ko si Papa kung okay lang. Pagtingin ko po sa may pa ako, nasugatan na po pala ako. Nagpapasalamat po sa Diyos, binigyan pa ako ng pangalawang buhay. Sinisisi ko po yung sarili ko po. Kasi po kung hindi po dahil sa akin, hindi po mangyayari yun. Kung hindi ko po sila pinilit, sir, hindi po sana mangyayari yun. Pinapagbigyan ko lang po kasi yung anak ko, wala naman kaming intensyon na masama. Gusto ko lang silang mapasaya sana sila. Nagsisipo talaga ako kasi sana doon na lang sa baba banda. Kung kaya ko lang talagang pigilan yung bato, pipigilan ko, kaya lang wala po talaga ako magawa. Kalalaki ng bato na tumama sa amin. Hindi ko talaga sukat ang kalain na mabuhay pa kami. Salamat ko sa Panginoon. Wala akong nadali sa amin. Yung landscape po kasi ng atin pong area dito po sa Tamlang Dam ay ilog po siya na sa pagitan po ng dalawang matarik po na bundok. Ang composition po ng lupa, karamihan po mga bato at mga lupa po na medyo loose po siya. Sa pagsisiyasat po namin ay bago po nangyari po insidente ay nagkaroon po ng pagulan. May posibilidad po na nakadagdag doon sa paglambot po ng lupa at yun nga po nagkaroon po ng maliit na landslide po doon sa area. Dahil sa nangyari, pansamantala munang isinara ng sangguniang barangay ang bahaging yon ng dam sa publiko. Binababalaan lang po namin na yung mga lahat na pumupunta, kung pwede po ay wag mo na po munang tumapat doon kung saan naroon yung mga delikado. Ensure the safety of the patient. Place them in a safe place, parang wala nang na mahuhulog ulit. Kung may bleeding, we can stop the bleeding by putting pressure. Kung may nakikita na suspect of fracture, put, a splint. Sa mga lugar naman po na may mga historical data po ng pag-landslide, hanggat maaari nga po kung kaya po nating umiwas, lalo na po pag masama na po ang panahon. Sa mga hahabol pa ng outing dyan, siguruhin po na bago ang kasiyahan, unahin muna lagi ang kaligtasan. Ano ang gagawin mo kung maghahating gabi na at may bigla kang marinig na kumakaluskos sa inyong bubong? Ang magkapatid na Karen at Junebird hindi nagdalawang isip na tiktikan ang misteryong nag-iingay sa bubungan ng kanilang tahanan dito sa Naik, Cavite. Kakaiba na po yung ginagawa niya. Parang tinutuklap niya po. Kaya po nag-decide yung kuya na lumabas na po. Sumunod po ako para mag-flashlight. Hanggang may naaninag daw silang anino sa bubong. Itim. Alang, laki. Tiga mo. Pero nung titigan daw nila itong maigi, nagsitayuan ang kanilang mga balahibo. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong, aswang! Ang laki ba? Wala lang yun, oh! Mabalahibo po, tas itim na itim. Nakakatakot po talaga. Nakaswang, ma! Mama, aswang! Sumigaw yung anak, Mama, aswang, aswang. Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong, aswang! Ang laki ba? Tumayo naman ang asawa ko. Saan? Di lumabas siya. Ay, lumama ko na itim pa! Tumaba ka dyan, ayop ka! Ay, lalaki na pa ako! Ay! Lalaki na pa! Lalaki na! Wow! Laki na! Wow! At ang kutob nila sa nakita nila di umanong itim na nilalang. Siguro po tik-tik. Parang tik-tik siya. At meron daw talaga itong puntirya sa kanilang bahay. Huwag ka na lumabas, ate! Huwag ka na lumabas! Nangingay! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Tik-tik sa Naik. Nakaswang, ma! Mama, aswang!
Dahil sa kakatuwang karanasang ito ng pamilya Monares, nagkakatakutan na ngayon sa kanilang barangay. Naniniwala po ako. Natatakot din po. Kung tinignan yung video kasi natakot ako. Marami na din po nakaano dito. Meron po dito talaga. Para sa mag-inang Arlene at Karen, kumbinsido sila na ang nanggagambala sa kanila, di umano, isa talagang tik-tik. Tik-tik yun kasi nakadapa siya, ginaganyan talaga niya. Gusto niya tuklapin kasi yung anak kong buntis doon nakakahiga. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Ato, wag ka na lumabas, buntis ka! Nauna po ako sa kanya lumabas, then nakita ko po dito yung lalaki na nakaitim po na mabalahibo po. Ang tiktik ay isang uri ng aswang. Ang unique characteristic ay humahaba yung dila niya. Sinasabi na ito ay lalaki dahil pinatutunguhan niya ay babae, pero hindi lang basta-basta babae, kailangan buntis. At ang puntirya raw nito, ang nakatatandang kapatid ni Karen na si Lynn na 2 buwan ng buntis. Natatakot na po ako, nanginginig na yung katawan ko. Natakot po talaga para sa baby ko. Si Lynn na taga Pampanga, nagbakasyon lang daw noon sa Cavite nung nangyari ang insidente. Uwi nga po kami kasi magbabakasyon para maligo, mag-swimming kami family. Sa ilang araw niyang pamamalagi sa bahay ng kanyang mga magulang, si Lynn may kakaiba raw talagang naramdaman. Tuwing gabi lang naman siya nasakit-sakit yung tiyan ko. Nung nasa Pampanga ko, okay lang. Ilan na anak niya, hindi naman ganun. Noong time lang na yun na nandito siya. Hanggang gabi nitong April 14, halos hindi na raw matiis ni Lynn ang iniindang sakit. Grabe na yung sakit ng tiyan ko. Habang namimilipit na sa sakit si Lynn, si Karen hindi naman mapakali. Dahil sa naririnig na kaluskos sa kanilang bubong. Kakaiba na po yung ginagawa niya. Parang tinutuklap niya po. Mula nung gambalain daw sila ng di umano tik-tik, si Lynn pirmi nang dinudugo. Mga ilang araw po, nag-bleeding po talaga ako nun. Yung tatay ko po nag-ano po ng buntot pagi. Nagagis din po kami ng asin, pati sa mga bintana naglagay po kami at saka po ng bawang. Kaya po nag-decide yung kuya na lumabas na po. Dito na nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Aswang, ma! Mama, aswang! Sa bubong papa! Hindi! Sa bubong aswang! Ang laki pa! Wala na yun, oh! Ayun ang papa ko na itim pa! Bumaba ka dyan, ayup ka! Bumaba ka dyan! Wow! Laki na! Ay, lalaki na pa, oh! Huwag ka na lumabas, ate! Huwag ka na lumabas! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Natatakot na po ako, nanginginig na yung katawan ko. Natakot po talaga para sa baby ko. Si Junbert, buong tapang na umakyat sa kanilang bubungan. Mama, aswang! Ate, huwag ka na lumabas! Buntis ka! Pero iba ang kanyang nadatnan. Bigla po siyang naging pusa. Iba yung kaliskus ng pusa, iba po yung kaliskus ng aswang. Totoo po yung ganyang mangyayari. At para patunayang hindi lang basta pusa ang namataan nila sa kanilang bubong, inilabas na rin nila ang kanilang nalitratuhan. Bakas ng kamay. Mas malaki pa sa balad ng lalaki. Kakaiba po eh. Tsaka malangis po yung pagkabakas ng kamay niya dun. Abangan mamaya ang misteryong nag-iingay sa bubungan ng kanilang tahanan. Tik-tik sa naik. Aswang, ma! Pero totoo nga bang sa tik-tik ang naiwang bakas ng kamay sa bubungan ng pamilya Monares? Ala, itim. Ala, ang laki. Wala naman ako nakita mukhang in-edit or AI. Sa kalagitnaan ng pag-iimbestiga ng aming team, may nakilala rin sila na di umano na una na raw inatake ng misteryosong nilalang. Nagkaganyan din po noon, nagkagulo yung mga tao. Anino na matangkad na kulay itim po doon sa may bahay ng may buntis. Kitang-kita ko po talaga ng dalawang mata ko yun. Gusto ko pong maisigaw kasi parang hindi talaga po ako makagalaw. Titik-tikan na natin ang investigasyon. Aswang, ma! Mama, aswang! Sa bubong papa!
sa sinasabing tik-tik na nanggulo kamakailan sa Cavite. Mamaya na! Hindi matahimik ngayon ang mga buntis sa barangay na ito sa Naik, Cavite. Huwag ka na lumabas ate, huwag ka na lumabas. Kamakailan kasi, nabulabog rito ang isang pamilya nung atakihin sila ng di umano isang misteryosong nilalang. Aswang ma! Mama, aswang! Sa bubong papa, hindi! Aswang pa! Sa bubong aswang! Ang laki pa! Tik-tik yun. Nakadapa siya. Ginaganyan talaga niya. Gusto niya tuklapin kasi yung anak kong buntis doon nakakahiga. Yung buntis, mabango raw yan sa kanila. Sa patuloy na pagtitik-tik ng aming team, nadiskubre nilang hindi pala ito ang unang beses na may inataking buntis sa kanilang barangay. Last year po, nagkaganyan din po noon, nagkagulo yung mga tao. Anino na matangkad na kulay itim po doon sa may bahay ng may buntis. Ang buntis na di umano, naka-face-to-face pa ng kakatwang nilalang, si Kisha. Ihihi po ako nung time na mga 8 po PM. Time na yon nasa labas po yung mga tao, maaga pa po. Naghubad na po ako sa lawal ko. Kitang-kita ko po talaga ng dalawang mata ko yun. Ma-oil po siya na itim, tas mahaba po yung buhok niya, malaking tao po. Dahil sa takot, si Kisha napaal sa balutan at lumipat sa ibang barangay. Hindi na po talaga ako nabalik doon. Parang ayoko na ulit umuwi doon kasi lumalabas na naman siya. Aswang ma! Mama, aswang! Nakakatakot po sobra. May nagresponde po doon sa may palayan, kami naman po ay nagresponde palabas. Bumaba ka dyan, ayos ka! Samantala, ang video na kuha ni Karen, ipinasuri namin sa eksperto. Wala naman ako nakita mukhang inedit or AI. Lang, itim. Walang laki. Bandang dulo ng part ng video is makikita na yung mata umiilaw, nagre-reflect dun sa flash ng camera. Definitely, isa pong pusa or hayop na maliit. Hindi siya yung parang tao. Nagmumukha siyang malaki dahil dun sa angulo ng pwesto nila dahil nasa baba nga sila ng bahay nila. May napansin din siyang marka ng paa ng pusa sa larawang kuha sa sinasabing bakas ng kamay. Possible is yung camera illusions dahil nakikita lang naman nila shadows eh. Hindi niya makita kung nakaharap yung pusa, nakatalikod. Siguro possible nakataligilid, tapos nung humarap, tsaka lang umilaw yung mata. Doon lang nila na-confirm na pusa. Sa pintura kasi usually ginagamitan ng treatment yan bago pinturahan. Hindi siya na-treatment na maayos. Kaya nung pininturahan siya, yung mga kamay ng mga dating nagpintura dyan, humawak dyan sa part ng bubong na yun, ng simento na yun, nagkakaroon ng chemical reaction na doon. Dahil araw-ulan, nag-fade yung pintura. Samantala, dahil patuloy pa rin ang pagdurugo ni Lynn, ipina-check up na rin siya ng aming team. Nag-bleeding po ako ng konti. Ibinunyag ni Lynn na ilang beses na rin pala siya dating nakunan. Ano po ako sa stress po. Ang pagdurugo kasi or spotting, marami pong dahilan. Pwede pong infection, pwede po nating makonsider yung psychological stress and physical stress. Meron po kasi nag-trigger ng stress niya. Dagdag pa, yung kanyang history ng pagkakaroon ng nakunan na rin po siya dati. Nabanggit ni Lynn na nagbubuhat siya ng mabigat, dapat po talaga pag buntis, less than 5 kilo, no? Binubuhat po natin. Yung mga buntis na tao, very influenced, affected by their hormones, mas naging emotional, and sometimes yung emotions nila ay mas napapaniwala sila sa mga superstitions. Madali silang matakot, syempre mas kakapit sila sa mga superstitions. Walang scientific basis yung ganong mga pamahiin na pag black cat, evil. Paalala lang din sa mga tao na ang pananakit ng hayop ay labag sa batas at pwede kayong maparusahan ng up to 2 years imprisonment or a fine of up to 200,000 pesos kapag kayo ay napatunayang nanakit ng isang hayop. Aswang ma! Mama, aswang! Sa bubong papa, hindi! Sa bubong aswang! Nasa kanila kung di sila maniniwala o bahala po sila. Kung ano ang pinaniniwalaan natin, iyon ang bumubuo sa mga kwento ng ating gabi. At gumigising sa mga takot na pilit nating inililibing.
Pero bago po tayo lamunin ang ating malikot na imahinasyon, bago tayo bulagin ng sariling paniniwala, mabuting maging mapanuri para hindi tayo mabiktima ng mga mahahaba at makakate ang dila. Mama, aswang! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.